Statistically tied sa unang pwesto sa pagka-presidente sina Senator Grace Poe at Vice President Jejo Marbinay sa bagong labas na pre-electoral national survey ng Pulse Asia. Sa vice presidential candidates naman, nagtabla sina Senators Cheese Escudero at Bongbong Marcos. Kabilang sa mga pangyayari nung isinagawa ang survey, ang kauna-unahang presidential debate noong February 21. May report si Marie Zumali. Sa isinagawang pre-electoral national survey ng Pulse Asia na kinumisyon ng ABS-CBN, 5,200 registered voters ang tinanong kung gagawin ng eleksyon sa panahong isinagawa ang survey noong Pebrero 16 hanggang 27, sino ang kanilang iboboto bilang presidente ng Pilipinas mula sa opisyal na listahan ng mga kandidato ng COMELEC. Statistically tied sa unang pwesto si Senator Grace Poe na nakakuha ng 26% at si Vice President Jejo Marbinay na nakakuha naman ng 24%. Sinundan sila ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na may 22%. Nakakuha ng 19% si Mar Rojas, habang 3% naman si Senador Miriam Defensor Santiago. Sa pagka-vice-presidente, nagtabla sina Senador Bongbong Marcos at Cheese Escudero na parehong nakakuha ng 26%. Sinundan sila ni Congresswoman Leni Robredo na may 18%. Nakakuha naman ng 13% sa Senador Alan Peter Cayetano, 6% kay Senador Gringo Nasan at 5% kay Senador Antonio Trillanes IV. Isinagawa ang survey noong Pebrero 16 hanggang 27, may margin of error itong plus-minus 1.4%. Kabilang sa mga nangyari noong panahong isinagawa ang survey ay ang opisyal na pagsisimula ng panahon ng kampanya para sa national candidates, ang pagbasura ng COMELEC sa lahat ng disqualification cases laban kay Duterte, ang oral arguments ng Korte Suprema kaugnay sa disqualification cases laban kay Poe, ang pagpanaw ng presidential candidate na si Roy Señeres, at ang pagdaraos ng kauna-unahang Pilipinas Presidential Debates 2016 noong February 21 sa Cagayan de Oro City. Nagpasalamat ang partido ni Binay na United Nationalist Alliance o UNA sa resulta ng survey. Magsisilbi raw itong gabay sa kanilang kampanya. Sa kabila ng resulta ng survey, hindi naman daw nagpapakakampante si Senador Poe. Depende talaga yan sa mensahe ng isang kandidato at pagtanggap sa kanya ng mga tao. Kaya nga, hindi kami pwedeng mag-relax. Ang kaalyado niya si Senador Cheese Escudero hindi raw nababahala na katay niya sa survey si Senador Marcos. Ang tayo at statistical tayo ay pareho pa rin. Para sa akin, madalas kong sinasabi, anak lang ako ng empleyado ng tatay niya, natay kami, wala mga ako noon, o baka lumamang muli, malaking bagay na para sa akin yon. Ipinagkibit balikat naman ni Duterte ang kanyang ranking sa survey. The ratings do not really matter to me. At the end of the day, the Filipinos will realize that I am the last card sa problemang ito ngayon. Si Mar Rojas naman kumpiyansa pa rin daw sa kanyang standing sa survey. Ang mahalaga rito ay steady tayong tumataas, umaakyat, at sa loob ng 60 nalalabing araw ay tuloy ang ating kampanya. Habang ang katandem niya si Congresswoman Robredo, masaya raw sa resulta. Parang arm's length. So mas ano na talaga siya, mas kaabot-abot na. Kaya mas lalo tayong hopeful. Walang komento sa ngayon si Senador Santiago. Ang running mate niya si Senador Marcos masaya rin daw sa resulta ng survey. Pero ang focus daw talaga nila ay ang pangangampanya. Hindi naman nagbigay ng pahayag si Senador Trillanes. Tuloy naman ang kampanya ng mga kandidato. 7 bayan sa Zambales ang inikot kanina ng tambalang Binay at Tunasan. Sa motorcade namigay sila ng t-shirts, sombrero at mga candy sa mga nasa kalsada. Hindi naman sila nagtalumpati o nagpaunlak ng pahayag sa media. Sa bayan ng iba sila na nanghalian sa salo-salong inorganisa ng Mrs. ni Manila Mayor Joseph Estrada na si dating Senador Loy Ejercito. Sa San Diego de Alcala Parish Church naman sinimula ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang ronda serye niya sa Polo Valenzuela City. Nakipagkita sina Duterte at Cayetano kay Monsignor Flint Capiral na nag-pray over pa sa kanila. Mula sa simbahan tumawid ang dalawa sa covered court ng Barangay Poblasyon kasama ang mga tricycle at pedicab drivers. Si Senador Grace Poe mas ganado raw sa pangangampanya matapos siyang paboran kahapon ng Korte Suprema. Kasama niya ang running mate na si Senador Escudero sa paglilibot sa iba't ibang bayan sa Quezon para sa multi-sectoral meet. Bago matapos ang araw, nanuyo rin sila ng mga tendera at namamalengke sa Tayabas City Market. Mula roon, nag-motorcade sila patungong Lucena kung saan idinaos ang political rally ngayong gabi. Sa Batangas City naman ang kampanya ang tambalang Rojas Robredo. Nakipag-usap sila sa mga mangingisda na nakatanggap daw ng mga bangka mula sa programang bottom-up budgeting. At nagpakawala sila ng pawikan sa dagat. Nagtungo rin sila ng Laguna kung saan nagsagawa sila ng political rally kasama si Pangulong Noynoy Aquino.
Walang aktibidad ngayong araw si Senador Miriam Santiago pero nagtungo ng General Santos City ang katandem niya si Senador Bongbong Marcos at nakipagkita sa ilang politiko. Sunod niya pinuntahan ang ilang bayan sa South Cotabato. Wala naman nakaschedule na kampanya kanina si Senador Trillanes. Mariz Umali, GMA News.